napupunta yung punto sa mayor ng Banban na hindi ko maintindihan kung ano nationality. Ano ba ang ano riyan? Can he be taken out of office kung may mapatunayan? Attorney, hindi niya alam kung kailan siya yata pinanganak. Alam mo, attorney ako, memorize ko pa yung teacher ko nung kindergarten, si Miss Cabrera. Yan, oo, tama. Hindi Maski ba? rin naman ako mga teacher ko ng elementary high school, naalala ko pa rin sila Ang grade 1 teacher ko, si Miss De Castro. Ang grade 2, si Miss Reyes. Ang grade 4, si Miss Posadas. Ang grade 5, si Miss Paborito. Ang grade 6, si Miss Pagarigan. Ang grade 7, si Miss Ortiz. Galing, alright. Hindi ba? Kabisado. Pero Sir Vic, unang-una natin determine kasi rito, no? Dapat natin malaman muna rito, syempre, yung ano ba ang mga qualification ng isang mayor, no? Para tumakbo. Okay. Well, unang-una, syempre, dapat Filipino citizen ka. Pangalawa, dapat 25 anyos ka, no? From the time of the election. Ikatlo naman, isa kang qualified voter. At ang importante rin dyan, residente ka ng kung saan ka tatakbo, at least 1 year immediately preceding the election. So, ito naman, kung papasok ka rito, wala namang problema, so maaari kang tumakbo na mayor. Pero ang tanong kasi rito ngayon, yung nagkakaroon sa kanya ng issue, yung tinatawag nating citizenship. Kasi di umano, no? Siyempre, naririnig natin sa news at napakinggan natin sa hearing Senado, parang nagkakaroon ng parang tinatawag nating issue doon sa posibilidad na yung sinasabi nga nila na maaring hindi Pilipino, gano'n, no? Ayun naman, narinig lang naman natin. So, kung gano'n na mangyayari, Sir Vic, ang tanong kasi dito, at this point in time, she's already serving as mayor ng Bamban. Ano? Incumbent na siya, incumbent. Yes, oo. So, tapos na kasi, naproklama na siya, no? So, yung citizenship niya, kunyari nalaman na hindi siya Pilipino. Pinoy. Doon pa lang sa pagka-file niya, pwede na siyang file ng disqualification case sa COMELEC. Pero hindi na nangyari yun eh. So ano na yung remedy natin? So technically, Sir Vic, under the law, ang available remedy ngayon dyan ay tinatawag nating quo warranto proceedings. No? O-question mo ngayon yung citizenship niya, dito na ipapile niya sa regular court sa RTC. Question, sino ngayon ang magpa-file ng quo warranto proceedings laban doon sa not necessarily yung mayor natin sa si Mayor Alice. Maski na sinong mayor na maaring mapatunayang hindi siya Pilipino, no? Sino pwede mag-file? Siyempre, ang pwede mag-file niyan ay ang Solicitor General. Solgen. Siya ang pwede mag-file, Solgen. Yes, oo. And an ordinary citizen of Banban Tarlac, can he or she file a petition? Yeah, good question, Sir Vic. Actually, ang talagang under the law, Solgen lang talaga to. At itong mga taong ito, sila ay maaari maging witness mo. At sila magpapatunay siguro na, alam mo na hindi nga siya, maaari nga hindi siya Filipino citizen. Ano? Kasi nakakapagtaka, attorney ang residency niya sa Banban is 1 year and 6 months something. Yes. Nanalo ka, tumakbo siya at nanalo pa. Ibig mo sabihin, in 1 year time, kilala na ako dun sa lugar. Sikat na ako. Hindi ba? Marami naman siyang actually yung bagay na yan ang bagay na siyempre palaisipan din Although siyempre sa ating side, kumbaga wala tayong kinalaman kung ano yung naging patakbo ng eleksyon at maaari sumuporta sa kanya, ganun. Hindi naman din natin maaari ng questionin ngayon yun. Pero ang issue kasi ngayon dito yung sinasabi nga ng iba na maaari wala naman tayong sinasabing ganun na may problema nga sa kanyang tinatawag na citizenship. Ang sinasabi ng Commission on Elections, sabi mo nga kanina, ang qualification lang is Filipino citizen. Yes. 25 years old, qualified voter ka. At importante rin dyan, yung 1 year before the election, dapat residente ka. But what the COMELEC is saying, wala kaming dapat habulin dahil walang nagko-complain at walang naghahabol. Tanggap lang daw sila ng tanggap. Tama yun, Sir Vic. Kasi ang pinaka pwede lang nilang gawin pag yung tatawag kang yung ikaw ay tumatakbo na wala kang purpose talaga na tumakbo nuisance candidate. Pag nuisance candidate, pwede kang motu proprio, pwede kang hindi pwedeng i-deny nung COMELEC yung iyong application or certificate of candidacy. Pero naman kung ikaw na may lihitimo, ikaw na may isang mamamayan, ikaw na may kapasidad, so, magiging ministerial ngayon obligasyon ng COMELEC na tanggapin ang lahat ng aplikante, no? Lalo na pasok sila sa yung minimum requirements ng batas. Oo. Attorney, would you know kung ano ang mga attached documents sa Certificate of Candidacy?
Well, siyempre unang-una, ipapatunayan mo dyan yung residency mo, tapos birth certificate mo, ilalagay mo rin yan, no? At siyempre, dapat na ando sa record ng COMELEC, rehistrado ka dapat sa lugar na yon kung saan ka tatakbo. Kasi pag hindi ka rehistrado... Pero with what is going on dito sa Banban, alam mo, talagang walang perfect no? Walang perfect yung Pogo kasi na napakalakit, napakaganda, nasa likod ng munisipyo. At tila ba, ang sabi, nag-divest na raw siya ng shares dun sa lupa na yun or something. So, now that they found out a thing that can be a basis for complaint, pwede nilang habulin ito. Is this impeachable? Hindi. Sir Vic, ang impeachable officers lang naman, dalawa lang naman President at Vice President. Okay. So, yes, it's okay, Sir Vic. So, ang remedy mo talaga diyan sa isang mayor, no, nagkaroon ng isang violation, pwede mong pailan ng criminal case or pwede mong patanggal sa office, Although yun nga lang, ang mangyayari nga dito, ang isang remedyo mo nga dyan ay co-warranto proceedings para matanggal sa opisina. Pero pag nagkaroon siya ng mga violation, siyempre, criminal case ang pwede mong i-file. Yeah. Criminal case yun. Saan ipapile ng Solgen ang kaso? COMELEC or Korte? Hindi. Sir Vic, magmula nang maproklama ang isang opisyal, no, duly elected, at nag-assume siya ng office, mawawala na ang jurisdiction ng COMELEC. Kaya papile mo siya sa regular na siya, RTC na siya ipapile. Korte na. So, I think now, sino ang magi-inform sa Solgen kung may interesadong mag-complain? Sinong, Solgen, may complain ako kay Mayor ganito? Yes, Sir Vic, pwede. Solgen can do it on his own. Yes, pwede naman may lumapit sa Solgen. Pero siyempre, gagawin ng Solgen, i-verify nila yung authenticity ng mga reklamo. Kasi hindi naman sila pwede mag-file na, alam mo na, base lang sa isang baka maging politically motivated siya. Yeah. So, meaning, magsasaliksik din ang team ng Solgen para ma-check yung veracity ng reklamo at kung tama yung mga dokumento at mayroong sustansya yung ipapile. Otherwise, kung walang sustansya yan, hindi naman siguro maipile. Kaya siguro ang gagawin nila dyan, maaari nilang imbestigahan yung background ng ating nung si Mayora. Ibig sabihin, the Solgen cannot just rely on hearsay. Tama po yun, Sir B. Kailangan talaga meron sapat na ebidensya, no? Para masabi nga na may problema nga o may question doon sa citizenship nitong si Mayor. Parang yan, yung nag-aakusa sa isang mataas na opisyal, pero hindi niya masabi kung ano ang source niya at saan, at pawang kathang isip lamang yung kanyang pinagsasasabi. Tama, parang, Sir Vic. Tama. Okay. Tapos, Sir Vic, meron lang ako idadagdag, Ngayon, ito, assuming, kunyari lang, worst comes to worst, nadeklara nga na, hindi siya Filipino citizen, at natanggal sa opisina. Ngayon, ang tanong ko dyan paano ngayon yung, from the time na na-elect siya hanggang sa present, na natanggal siya, paano ngayon yung pinagsilbihan niya, hindi pala siya qualified? Meron tayo dyan tinatawag na yung de facto officer, de facto office na yon. So meaning, all transactions and acts, yun ang tatanong ko. Yes, made or entered into prior for her being removed as in that position by pursuant to a co-warranto proceedings, yes, these are considered valid. Valid, kasi wala pang Yes, as if validly elected siya. So meaning, kung ano man yung mga resolution na ilabas niya, mga kung ano man mga order, lahat yan valid yan. Hindi pwedeng sabihin ng tao na, nadeklara ka palang hindi ka pala dapat umupo. So dapat lahat ng ginawa mo, wala rin silbi. Hindi, mali yun. Pasok po lahat yun, may silbi po lahat yun. Alright, until when valid ang mga transactions nitong si Mayor Guo o Guo? Guo ata. Alright. Until when magiging valid ang mga transaksyon ni Mayor? Ngayon ba na meron ng alingas-ngas o only during the time that she will be out? Ay, siyempre, Sir Vic, basic naman yan sa procedure natin sa korte, na magiging magiging enforceable lang yan from the time na magiging final and executory yung desisyon. Yeah, okay. So until such time na may natalo, mag-aapila, so wala pang finality, so tuloy pa rin yun. So
yung colorable title tinatawag doon, yung aspeto na ikaw ay nagsisilbi at meron ko tinatawag na colorable title sa posisyon mo, tuloy pa rin yun. Patuloy pa rin yun. So, para hindi mawalan ng, alam mo na, kumpiyansa ang publiko. Kasi otherwise, kung mangyayari yun, edi paano na ngayon tatakbo ang municipality? Maaantala ang mga transaksyon, which is maraming So, transaksyon. ibig sabihin, kumbaga sa basketball, hanggang ngayon, counted pa rin. Counted. Yes, oo, tama. Hanggat may last 2 minutes, hanggat nakaka-shoot, pwede pa. Parang ganon. Dito po sa mga nangyayari na to, attorney, dapat bang kumilos na ang Solgen? Or maghihintay sila until such time na may pumunta sa kanila at may mag-complain? Well, sa ganyan naman, Sir Vic, maari naman siguro silang gumawa ng sarili nilang investigation. Or, isa pang ginagawa dyan, Sir Vic, pagkatapos ng proceedings sa Kongreso, no, sa Congressman or Senate, gagawa sila ngayon ng resolution or recommendation. And then based on that recommendation, isusumite na yan nila kunyari sa Ombudsman, sa RTC, di ba? Sa Sandigan Bayan, or sa Solgen. At ito ngayon magiging basihan yung transcript or yung mga ebidensya ng mga tao at yung mga naligab na dokumento. From that moment, doon siguro maaaring magsimula na sila. Pero although pwede nilang gawin ng investigasyon, wala nang problema. Pero I think maghihintay sila siguro kung ano maging recommendation ng Senado. Senado or Kongreso. Palagay ko mangyayari, attorney, dahil yung mga senador gigil na gigil. Oo nga sa napanood ko siya, mahaba-haba yung kanyang pag-attend doon. Talagang medyo napapag-initan. Alam mo, attorney, sa nakita ko, it doesn't take a rocket scientist para magduda sa kanya, no? Hindi ba? Oo. Well, sa akin naman bilang abogado, mabibigyan natin siya ng benefit of the doubt naman. Pero siyempre, kung sino, alam mo naman, basic naman yan sa procedural natin sa korte na kung sino nag-aakusa, ikaw magpatunay, di ba? Hindi pwedeng, pag ikaw ay naakusahan, patunayan mo na mali ang nag-aakusa. So, lahat pa rin ng obligasyon, patunayan kung ano mga akusasyon mo, doon pa rin sa magrereklamo. So, ang burden ngayon ng pagpapatunay na nagkakamali kayo na kay Mayor. Yes, oo. Ay, hindi, Sir Vic. Paano pa? Pakiulit mo, Sir Vic. Ang burden of proof niya, naandun pa rin sa magrereklamo na siya ay walang kapasidad o diskwalipikado para magpatuloy sa kanyang posisyon. Pero, wala pong obligasyon si Mayor na patunayan na kwalipikado siya. And will it mean perpetual disqualification from running for public office? Actually, yes, Sir Vic. Oo, kasi the fact na mapatunayan kunyari na hindi nga siya Pilipino, ay siyempre, wala ka, hindi ka pwede. Hindi pwede. At pwede pa siya maharap sa kasong perjury kasi nga, nung nagsumiti ka ng certificate of candidacy mo, under oath yun, nakasumpa yun. At maaari kang makasuhan ng perjury. Jail time ba yan o deportation? Siyempre naman, Sir Vic, may jail time yan. May jail time yan. Okay, well, ang tignan natin. Alam mo, medyo medyo peculiar yung sitwasyon niya kasi unang-una. Kakaiba. Kakaiba kasi may may late registration, naka-register sa PSA. So, parang meron tayong tinatawag na presumption of regularity, di ba? So, ang presumption doon ng batas talagang Filipino citizen siya. So, para kung sino man humarap na magsabing siya ay hindi Filipino citizen, ay may obligasyon patunayan na kaya ang siya nga hindi Pilipino. Ang tanong dyan, sino kaya ang tinalo niyang mayor ng Banban, Sino kaya? Ang nakalimutan ko na nabasa ko nung isang araw, yung tinalo niya isa rin naging chairman na ngayon ng recent election, tumakbong chairman ng barangay. Kalimutan ko lang pangalan, sorry. Pero binasa ko yung mga write-ups. Palagay ko, yun ang ngayon. Yun ang magsusumigasig. Hindi ba? Yeah, maaari naman siguro. Hindi natin. Ang punto yan, abangan ang susunod na kabanata. Yan, tama. Tingnan natin kung may caller tayo, attorney. Medyo alert na natin ang ating desk. Pero magbe-break lang ako, attorney. Baka meron pa tayong mga caller tungkol sa ating mga legal advice. Babalik kami ni Attorney Dong Tumuran dito po sa Ask My Lawyer sa Kasado sa DCMA 1530. Ang himpilang may paninindigan. Ako po si Vic De Leon Lima. Oras natin, 1:34. Oras atin sa inyo ng PAGCOR.